Ang ating pong paksa ngayon, mga kamagsasaka, ay usapang feeds at syempre po ang pagpapatuloy pa rin na tinatalakay natin kung paano mapapababa ang cost natin sa pagpapakain sa hayop. Kasi sa panahon ngayon, lalo na nung nagkaroon tayo ng mga additional taxes for importation, lahat ng bagay tumaas. Yes, lahat ng raw materials natin nagtaasan. Ngayon, kailangan kasi natin i-educate o inspire at saka i-share sa iba na kung paano natin sa ating pananaw at sa pananaw ng mga nakakausap natin, paano tayo nakakatulong sa kanila, mapababa ang kanilang feed cost upang yung negosyo, yung pangkabuhayan nila, maituloy-tuloy nila. Yan. At nung nakaraan ay natalakay natin yung ilan sa mga pamamaraan, kung paano mapapababa ang feed cost. Ilan dyan, nagbanggit tayo ng mga gulay-gulay, ng mga insects, of course, ang ating MBM nakakatulong din tuloy. Yes. At ngayon, itutuloy po natin. Isa po sa, marami tayong actually pag-uusapan ngayon, isa po sa iniisip ng ating mga kababayan at ginagawa nila ngayon ay ang self-mix. Yan. Ma'am, paano ba yung self-mix pagka backyard? Yan, backyard, katulad nan, maraming tayong tanim na kamoting kahoy. Pwede yung ating sinasabing kasaba, taro, yung gabe, yung Tagalog na gabe. Pwede yan. Tapos yung water lily, pwede natin yan ipakain. Yes, water lily. Lahat pwede, sa cattle, sa kambing, sa manok, sa native na baboy, pwede yan. Pero ibinibilad pa po ba yan? Tulad ng tao, kailangan patuyuin mo na dahil meron daw nakukuhang toxins. Yes, toxin, yun sinasabi. Pero doon sa mga iba, napapractice na yan sa mga ibang bayan. Kinukuha lang nila, yung iba nga, kinukuha lang sa may mga ilog-ilog, tapos diretso na. Kasi ang masama doon, wala nang hugas. Ang masama doon, kasi yan, kumukuha yan ng mga lumot-lumot, yung mga toxin doon sa ano. Ang maganda dyan, yung mga roots o yung ugat, kailangang alsin na muna natin. So, saka natin ibibigay. Yung iba, chinachap, saka ibibigay. Mas maganda rin yan doon sa mga baka, lalo na yung mga dairy cow, pwede natin siyang ibigay. Pero a certain amount, hindi lagi. Siyempre, kailangan pa rin natin lang po support yung mga concentrate, yung mga ibang damo, yun ang ibibigay natin. Kumbaga, pang-alternate lang yung mga sinabi natin na kasaba, water lily, kangkong, yan. Pwede natin silang ibigay. Biruin mo, yung water lily na nakakaperwisyo sa mga dagat, ilog, na talagang pag natakpan niya yung buong dagat, mamamatay nga siya. Siyempre, wala nang sunlight. Pero pasalamat tayo, marami tayong mga agricultural scientists na pinag-aaralan na pwede palang ipakain. Yun nga sinasabi natin, wag natin minsan tingnan yung masamang na idudulot nito. Dito, mas maganda to ipakain natin sa hayop. 'Di ba? Hindi tayo mamroblema, makakatulong pa tayo sa dagat. Kumbaga na unti-unti na nating nabubuo ulit ngayong marine ecosystem. Na nakakatulong. Yung mga sinasabi natin, nakakapinsala. So, eto na po, tandaan nyo po yan. Kung malapit kayo sa dagat, kung wala naman, di magpatubo na rin kayo sa likuran bahay nyo. Madali lang yan. Actually, sa ibang bansa, kinakain yan yung mga water hyacinth, yung flower na kulay white, may violet yan. Kinukuha nila yung bulaklak, isinasama nila sa pork. Tapos may doon sa mga Southeast Asia, kinukuha nila yung salad. Pinapry nila. Bakit? Ano ba yung nakuha mga nutrients doon? Mayaman po siya sa vitamins, mineral, may calcium, may potassium, ayan, may manganese, may zinc. Ay, di pwede yan na, po. pag tayo nagugutom, pwede na rin pala natin iluto. Yung leaves. Oo. Kaso nga lang, kailangan marunong kang kumuha kasi medyo makatiyan. So, kailangan expertin. Pero yung iba, ang sinabi, kainin mo para matry mo. Para gano'n, hindi naman nakakamatay siya. Yung young leaves, pwedeng isama sa pagkain. Pero yun, sa bagay, naniniwala ko dyan kasi yung tinutubuan ng mga water lily, ang tubig natin, basta't maalat, mayaman sa mga minerals yan. Yung salt is actually mineral. Ito naman ang kangkong. Oo. Kaya nga, Saan yung tubig yan pero pinakain pa rin natin. Yung sinasabi lang nila na, yung katulad niya, mga heavy metals, like yung mga mercury, yun talagang masama yan. Pero, nagagawa naman ng paraan yun, tulad sabi ni Miss Ana, tanggalin mo yung ugat. So, pwede po kayo mag-self
mix. Of course, dito sa Team Atomy, pwede mo kayo magpa-customize. Oo. Pwede magpagawa ng sarili ninyong style. Yes. Depende, of course, Sa mga ingredients na available sa kanila. At saka libre po yan. Lagi natin inuulit libre. Nagbigay po kami dito ng ilang sample, but of course, hindi masyadong makikita sa ating screen. Pero mabanggit na lang po natin at pwede nyo balikan ito sa YouTube na mas malapit siguro. No? Okay. Na mas makita sa screen yung sample ng free-range chicken formulation na binigay po ni Miss Ana. Ayan. Ito po yung starter, grower, and layer. Miss Ana, siguro pakibanggit mo na lang para sa ating mga nakikinig ngayon. Isulat nyo po, mga kaibigan, yung babanggitin ni Miss Ana na formulation sample po para sa free-range chicken. Chicken. Ito yung layer. Okay. Ito po yung sa starter. Meron po tayong mais, 30.875 kilos. Soya, 13.5 kilos. Rice bran or darak, 5 kilos. Yung ating NBM, kalahating kilo. At yung ating atobi is 125 kilos. Ibig sabihin, 125 grams. At yung NBM, kalahating kilong NBM. So, That makes it 50 kilos. yes, tumototal po yun ng 50. And then, doon sa grower free-range feeds, corn, 30.875. Soya, 11 kilos. Rice bran or darak, 7.5. NBM, kalahating kilo. And atobi is 1.25 grams. So, total of 50 kilos. Sana Yan po nagsusulat kayo. Sample na po yan. Magandang formulation. Oo. Saka, nilakihan na rin po namin para sa mga viewers, nilakihan namin ng konti. Sana mas mabasa nyo na mas maigi. readable. Kaya na po siguro Yan. Yan po. Okay. Okay, yung sa layer, meron tayong mais. Yan po yung hammered corn, yung sinasabi na apat na hati. Yan yung malaki. Kailangan kasi sa layers, malalaki yung mais. 27.375. Soya, 8 kilos. Rice bran or darak, 5 kilos. Fish meal, 1 kilo. Copra meal, 4 kilos. Ito yung copra meal is yung palyat. Doon sa mga hindi nakakaalam, is palyat sa Tagalog. Yan po. Limestone, 4 kilos. And NBM, kalahating kilo. Atobi is 125 grams. Yung limestone po is a source of calcium. Kasi kailangan ng layers may calcium source para mas mabuo yung itlog na ilalabas nila. Yung halimbawa, isang di maganda yung formulation, isang nagiging problema ng mga mga farmers, lalo yung mga backyard, hindi available sa kanila. Ako, pagkakaintindi ko, yung limestone, pag availability yung calcium, kung yung alam niyo yung shell ng talaba, Yes. nung Oyster tahong, shell po. o yung itlog, ayan, pwede nyo yung dikdikin yan. Tapos, yung fish meal naman, yung fish meal na miski mga hasang-hasang ng isda talaga, yun, fish meal yun eh. Opo. Yung paano available? So, ayan po, at tatandaan nyo lang sa mga formulation na ito may NBM tsaka atobi. Gano'ng kahalaga doon sa kanilang self-mix na gagawin na may NBM at atobi? Hindi ba pwedeng atobi lamang? Mas maganda pag may NBM kasi sa formulation o doon sa feeds na nabibili natin na commercial feeds, kompleto yan. Meron silang amino acids, vitamins, and mineral. So, kung lalagyan natin ng NBM, nakakompress na doon. Kumbaga, kahit hindi tayo kumuha ng isa-isa na lysine, DL, mayroon na tayo doon sa NBM na kailangan ng hayop. Katulad na nabanggit ko kanina, yung hyacinth, yung water lily, pwede natin pakain. At isa pa, magsasabi tayo sa kanya o isang tip, yung kasaba meal, kung paano gawin. Pag sinabing kasaba meal, ano po ba yan? Kamote? Kamoting kahoy. Oo, yan. Kasi yung iba, pinapakain as diretso na, nilalaga sa mga baboy, sa itek, pwede natin yung pakain. Pero para, kung marami talaga, kasi ilalaga mo, hindi siya naubos, masasayang lang. So, para natin ma-store ng matagal, pwede natin gawin as kasaba meal. So, paano natin gagawin? Hugasan natin ang yung kamote. Alsin natin yung pinakabalat. Kasi meron yung cyanide content, which is lason. Oo, no? So, tapos, pagkabalat natin, gayatin natin ng maninipis, ibilad natin ng mga 3 to 4 hanggang 1 linggo para siya ay dry na dry, mawala yung moisture. Kung meron tayong pambayob, gilingin natin. So, may stock natin yan hanggang 1 buwan, depende sa ating
pag tuyo para mas mabilis o mas matagal natin may store. So, pwede nating gamitin yan sa baboy, sa baka, sa itik. Pwede natin yan gawin sa broiler. So, may store natin na kung talagang labis, pwede pa natin ipagbili yan. Gano'n po kahalaga, bilang nutritionist po kayo, gano'n kahalaga na bigyan natin ng feed concentrate o pakain din na feeds? Tulad ng ating self-mix dito na sinampol, para sa mga kambing o ruminants at hindi lang damo. Oh yes. Doon sa mga nag-grow as fattening, kailangan nila syempre mabenta nila ng mabilis. Mas nakakatulong po yung concentrate para mas lalong bumilis, lumaki yung ating alagang baka. Kasi kung rely lang tayo dun sa mga damo, kung ano lang papakain natin, so mabagal sila lumaki, lalo na't kung lalagyan natin siya ng ATV plus yung ating concentrate na NBM, tapos yung mix natin, so mabilis, so madali silang lumaki. And then we have also yung quail. Pwede rin po ba dyan yung sinabi yung mga kasaba? Yan, pwede. Pero a certain, pagka dry natin, pipinuhin natin siya. Lalo na kasi sa quail naman, is kailangan syempre medyo pino yung papakain natin. Hindi nila syempre sa liliit nila. Mas gusto nila yung pinong feeds o crumble. Ihahalo pa rin. May a certain percentage or range para maglagay tayo ng ganong kasaba. Kasi yung kasaba is mayaman sa carbohydrates. Source yan. Pwede na kami magbawas ng dara kung sakali yes, man sa pwede. Pwede tayo magbawas sa mais. Lalo na ngayon, ang mahal ng mais. So, pag kinumpare yung cost ng raw material ng mais sa kasaba, mas okay na yung kasaba? Mas okay, oo. Ang sabi po ni Sir Jerome Delesio, ano ang NBM? Yes, NBM is nano-based mix. Concentrate po yan na kompleto na, may protein, may energy, may carbo, may amino acids, vitamins, mineral, antioxidant. So, kompleto na as kailangan ng hayop. Doon sa mga tinatawag nating as micro-ingredients. So, kompleto na po yan. Pwede po bang ihalo natin yan sa aqua feeds? Yes, pwede rin po yan. Kasi kung ano yung feeds natin na nagkukulang, syempre, kahit sa tagal na lumilipas, lalo na exposed sa sunlight, so nagbo-volatilize yung mga vitamins, mineral na. So, nagkakaroon ng deficiency. Nutrient deficiency, kumbaga. So, andyan yung NBM para sustainhan ng sustansya doon sa feeds na nawawala. Okay, yun po. Okay, so bukod po sa mga sinasabi natin, mga pwede natin pandagdag, pwede natin pangkain, no? Dapat din hindi rin tayo nag-aaksaya. Isa rin sa pamamaraan ito para to lower yung ating feed cost, yung feed wastage. Yeah. Ang isang tanong naman nito, ilang kilo daw ng balanced feed to produce 1 kilo of meat? Pare-pareho ba ang resulta sa lahat ng hayop sa pagkwenta ng FCR? Depende po yan. So, depende dun sa ingredient, isa rin yun, kung ano yung gagamitin nyo. So, may mga ingredient tayo na puro ang source lang is carbo. Kala mo, ang dami. Katulad yung mga laging sinasabi sa akin, darak, corn, meron tayong tawag dito, copra. So, ang copra naman is 21% CP, pero more on, hindi natin kailangan mas madaming gagamitin. Kasi mas mataas ang fiber. Minsan hindi kinakain. So kasi may taste na, lalo na sa baboy, medyo mapait ang copra. Oo. Yan. Depende po. Kung palitan ko ba ng broiler opal, ang fish meal, okay lang po ba? Oo. Yes. Ang opal kasi, yan yung rendering. So lahat, ang opal is yung mga internal organs ng mga hayop. Katulad ng liver, ng kung sa isda, yung mga hasang, kasama niya yung mga tinik. Tapos, kung pwede rin hindi basta ang offal kasi hindi lang basta animal, meron din doon sa plants na tinatawag, katulad ng darak, yon ang tinatawag doon, opal yon, opal meal. So, yung mga wheat bran, opal meal din ang tawag doon. So, opal is meaning is rendering doon sa mga byproduct ng isang hayop o isang plants, halaman. So, pwede? Pwede po. Ngayon po naman ay puntahan natin yung formulation na ibinigay po ni Miss Ana dun sa
nangihingi po ng formulation para sa baboy, sa fatteners. Kung mapapansin po ninyo, ang mga raw mats natin dito, mga karaniwan lamang. Yes, Hindi kayo oo. mahihirapang hanapin. Because we need yellow corn, soya, yung D1. D1 is darak. Darak. Molasses, yun lang po ang pangunahin dyan Tapos NPM at Atobi. Very common. Oo. Paano ba makakatipid yung ating mga kababayan? Siguro bigyan natin sila ng tip kung paano sila magsusource out ng raw mats. Oh, yan. Kasi depende sa lugar Kasi sa Bulacan, ang alam ko, meron sila kaagad na mabibila. May suppliers doon. Meron namang poultry supply na nagbebenta talaga ng soya, may darak, at saka palyat. So, depende sa cost nila yon. Meron ba mga gulay o halaman na hindi dapat ipakain sa ating mga hayop? Halimbawa, yung bang ipil-ipil, marami nagtatanong sa atin yan. Opo. Yung ba kasi gusto nila makatipid, pero siguro dapat payuhan din natin sila kung alin yung mga bawal. Oh, alin yes. hindi Yung dapat. ipil-ipil, pinakakain natin yung starter grower. Depende rin, hindi natin pakainin ng madami. No, sa baboy ko pwede. Konti lang. Ipil-ipil. In what with meat. form? Yan ba itinagtad? Pwede yung dahon lang Dahon. Kasi ang ipil-ipil is mapait. Mapait po yan. Oo. Lalo na sa mga baboy malalasan. Okay lang sana sa kambing. Walang problema sa kambing kahit ano lasa ng kinakain. Pero pag sa baboy, iniwasan natin yan doon sa mga bubuntis o buntis na mga baboy, mga inahin. So, ipil-ipil, pwede sa fatteners, pero dahon lang. Oo, dahon lang. Ano pang iba pang dahon or halaman na medyo i-regulate natin or wag? Oh, yun. Doon sa mga kambing, yung sitaw. Yung sitaw, Sitaw na yung gulay? dahon ng sitaw. Ano Yun, yun? depende rin, wag Bawal? ipapakain din doon sa mga buntis. Bawal sa Buntis din buntis. sa buntis. Oo. Kasi tayo, yung mga nasa probinsya, ang mga kambing nilalagay lang natin doon sa mga halaman kahit kainin yung mga ano natin. naman nila yung kinakain nila. Masarap Alam kasi, nila masarap daw sa kambing yung sitaw. Pero hindi natin dapat ipakain yan. Sa quail naman daw po, kailan daw po tayo maglalabas ng feeds para sa quail? Maraming gusto mag-alaga niyang quail, nakakabili silang pugon, but next, ang problema nila, yung feeds. Ayun. So, kung may feeds kayo, it's a matter of choosing lang kung ano yung magandang feeds. Kung mahinayin na nakukuha niyo dyan, dagdagan niya lang na NPM tsaka Atobi. Ngayon, yung iba naman, ang ginagawa, ano ba yung chick booster ba yun? Chick booster po. Ayun, yung chick booster, tapos ilan yung pinadadagdag mo doon? Doon na Atobi po. At saka yung may pinadadagdag ka pa mga calcium at protein. Oh, yes. Yung calcium o limestone, pwedeng eggshell na meal na sinabi niyo po na dudurugin lang natin o kaya yung oyster shell o kaya pwede tayo maglagay nung yung na-discuss natin, yung kukol. So, pwede natin gamitin yun. Stenta rin natin ng pinong-pino, saka natin siya ipakain dun sa pupo. Mga ang timbang nun, per kilo, i-multiply na lang nila kung ilan. 1 kilo na chick booster. Chick mo, pang mga broiler to Oo. hindi mo pwedeng gamitin yan sa layers. Ngayon, ang ginagawa nila misana dyan, para nagto-troubleshoot sila. Ayun. So, kung may chick booster ka, 1 kilo, ganong karami ng, yung eggshell na, yung kinakain natin na, patutin, dudurugin nila, o kaya yung mga ng tahong o talaba, ayan, yung mga buto ng hayop, na pinatad, dudurugin, mga ilang grams yun o ilang kutsara? Mga 200 grams o kung kutsara, mga 20 na kutsara. Ng nung calcium. Tapos, di may calcium na tayo. Ngayon, ano ba idadagdag na iba? Pwede tayo magdagdag ng yung NBM, maglagay tayo ng 1 kutsara na NBM sa 1 kilo. Magiging sapat na po yun. Depende doon sa performance po ng pugo. Saka tayo mag-a-adjust. So, yun po, narinig nyo. So, kung ang magiging problema nyo dyan, yung source ng quail feeds, wala kayong makuha, pwede nyo gawin yung tinuron na misana. At kung meron naman, di bumalik na kayo sa quail feeds para hindi kayo nahihirapan. Kumbaga for emergency, meron kayo agad solusyon. Alternative. Yun. Paano naman po, ano ang pwedeng kainin ng hayop para mas mapaganda daw yung paggagatas? Kasi meron tayong mga FB friends na nakikita natin nagpo-post na minsan daw ay kailangan daw pakainin ng malunggay ang kanilang
nagpapadede yung baboy, o yung sa gatas naman ng mga cattle, yung mga ganun. Ano po ba may restriction po ba tayo sa mga ganun na sistema? Wala naman. So, yung Okay iba lang talaga yung malunggay. pinapractice nila yung malunggay. Pero kung talaga minsan, wala na rin tayo minsan makuha ng malunggay sa ating mga paligid. Yun nga yung sinabi ni WBA, nilalagay po natin, isang kutsara na atubi doon sa lactating feeds na lang. Lagi natin ilalagay doon. Maiiwasan yung mastitis or yung mga gatas. So, pag nanganak yung mga inahin, talaga, kahit hindi pa nanganganak, pisilin mo yung daddy na, lalabas yung gatas. Yan po, maiiwasan yan. Another message po na tinatanggap sa Facebook ay tungkol naman sa paraan ng pagpapakain. Kung meron daw koneksyon ang sistema ng yung feeding management sa pagtaas ng feed cost. Oh yes, meron. Napakalaking yung importante yan. Kasi katulad ng sinabi ko, yung feeding program natin na kung fattening tayo at libitum tayo, pinapamahala lang natin sa mga caretaker natin. Basta mapakain lang. So, ibubuhos lang. Minsan, kasi yung mga sinaunang kulungan, nilalagay lang yung feeds doon sa flooring. So, ang dami nasasayang. Isa rin yun sa doon sa yung isang bag natin, estimate natin 1 week pero mga ilang araw lang kasi nasasayang, hindi nauubos lahat ng mga baboy. Kaya kailangan meron tayong programa o sistema sa pagpapapakain. At saka kailangan kung ano yung oras na nasimulan natin na bigyan ng pakain yung baboy, dapat sa ganung oras pa rin hanggang sa maibenta sila, ganung oras din. Kasi pag nakaligtaan nila yan at nakalimutan natin pakainin, pang isang araw na hindi natin pakainin yan, mga 3 kilos ang nawawala sa kanila. Nabanggit niyo po yan na Miss Ana, may mga observations kahit sa ibang bansa, ang mga farm na, halimbawa sa manok. Sabi nila, kapag naglagay ka ng de oras na pagpapakain, mas maganda. Yes. Sa paniniwala Tama. nila, sa observation nila, ang kanilang nakita daw doon ay pag laging mayroong feeds, ang laman ng pakainan, mas maingay ang mga manok. At pag maingay sila, mas nag-stress sila. At ang tag dito, yung namamayat sila. Resulta na. Samantalang kung de oras ang pagbibigay ng feeds, nakakondisyon na isip nila na Yun tapos na ang pagpapakain. So, So, huwag ka nang mag-isip ng gano'n. Tama hindi ko yun. alam kung anong views nyo dyan. yes, tama yun. Kasi parang ang hayop kasi matatalino yan eh. Kumbaga pati yung baboy, pag alam nila sa oras na nagpapakain, kung anong oras, doon lang sila mag-iingay. Kasi pag nakaligtan ka ng minuto, pag alam nila, kasi kahit hindi na nila titignan yung oras, alam nila sa sistema, nakasistema na sa kanila eh. Ganon. Kasi feed cost ang pinag-uusapan natin dito, paano makakamenos. Kapag ikinokonekta rin natin doon sa halimbawa ad libitum, maganda magpalaki, di ba? Kapag gusto nilang kumain, meron pagkain dyan. But, alin ang mas hindi kaya maaksaya naman sa funksyon kaysa doon sa per serving? Pwede ka naman i-combine yung restricted at libitum. Pwede naman yung monitoring mo lang kung paano, anong oras mo siya ilalagyan. Depende din kung ano yung, kung commercial farms ka, yung malalaki yung volume, population mo. Pero kung konti lang, yung backyard ka lang, pwede mo naman yan mag-activity pa. Pero pag naandun sa large scale ka na, ayun talaga maganda, meron kang restricted or meron kang di oras para hindi masayang. Kasi kung 2 hanggang 5 sako, masasayang, napakalaki na nun. Sir WB, what do you say? Ako, I think I believe yung dapat yung may oras. Kasi, inobserbahan ko din yan eh. Yung, parang mas mabilis pa nga lumaki yung may oras kaysa dun sa ad libitum eh. So, nung going back, nung ina-analyze ko, siguro kung laging may pagkain, hindi kain ng kain, at that time, kumbaga na yung capacity nung physiology ng animals to absorb and convert, maximize na eh. Iba naman yung dila ng baboy, yung kain pa rin siya ng kain. So, yung itinatapon na lang niya. Hindi niya na naiko-convert. Yung excess. Yes, kasi meron din naman na, sabi nga, pag napuno na yung nutritional requirement, titigil siya. Kaso nagpo-process pa lang yung niya, hindi pa napupuno, di siyempre, kain pa rin siya ng kain. Kumbaga,
matako siya masyado, pero yung kinakain niya, hindi na kaya ng physiology niya i-convert. So, tatapon lang So, yun. yun yung dun bumabagsak yung feed cost ay Oo. tumataas oo. masyado. Kasi ako, ilalabas lang din niya. ang analysis ko dyan, di ba noon, sabi nga nila, yung amoy ng dumi, undigested protein na yun ang kailangan na i-convert into meat ng hayop. So, ako, sabi ko, I have to prove this. So, I conducted some experiments on this. Yung high protein, tapos yun, hanggang nilesen ko ng nilesen until finally, nakuha ko yung to the nearest. Sabi ko, the scientists are right na yun nga yung ano nila. But then of course, ang dumi yan, hindi mo pwedeng maging mabango yan kahit paano may amoy yan. At there is no such thing as 100%. But at least, to the nearest of maximization na efficiency, makukuha mo. Kailangan lang talagang pag-aaralan mo. Yun. Tsaka, many factors kasi sources of protein, madali bang i-absorb, i-digest yung soyang nakuha mo. Ayun. You only got one word of soya, pero maraming klase yan. Yung mga carbohydrates na ginamit mo, marami yan. Yung mga raw materials, marami yan. So, ano pa ang pwede niyong maisip na paraan para ma-reduce natin ang feed cost? Yun sa sinabi ni WBF, karagdagan na lang dun sa info. Yung sinabi ko ng combination, ibig sabihin nun, combination ng restricted to ad libitum. Bawa, 3 kilos ka nagpapakain, pero may time frame ka, may oras talaga, may scheduling. Bawa yung 3 kilos mo is hatiin mo sa 3 beses ka nagpapakain, 1 kilo sa hapon. And then kung nagkukulang pa, pag nakita mo, siyempre dapat closely monitor, saka ka magdagdag. Ibig sabihin, ad libitum ka rin. Kumbaga, naka-restricted ad libitum yung feeding program mo. Kasi naka-monitor ka. Naka-monitor ka. Oo. O, yun. Paano naman yung feed spoilage? Na one way yan o sabihin, isang nagiging daan kaya nagkakaroon tayo ng mataas na feed cost. Yun nga, yung sinasabi ko na kailangan i-monitor natin. From there naman, pag na-monitor mo yung kung 3 kilos, ay hindi nauubos dun sa tanghalian pa lang, hindi niya nauubos, lalo na kung maglalagay tayo ng technology. Okay. Kasi sa technology, pag nag-efficient na yung katawan ng baboy, kumukunti na silang kumain. So from there, imbis na maglagay ka ng 1 kilo, kalahating kilo na lang kasi hindi nila maubos. Doon makakatipid ka na ng kalahating kilo sa isang araw na pagpapakain mo. Yes. Kaya yung yung mga farm workers, importante yung makuha mo yung cooperation nila kasi nga, una-una, hindi sila gumagas. Basta't pakain ng pakain yan. They wouldn't mind kung panis na ba yung kinakain ng baboy or what. So, yung panis na yun, sa totoo, madali naman natin kung una kayong obserba nyo, bagong gawa yung kulungan nyo, nag-alaga kayo ng baboy. Ang bilis lumaki niyan. Bilis malinis. Tapos after mga 1 year, 2 years, pabagal na ng pabagal lumaki yan. Why? Tapos minaamoy na kayo malansa sa mga paligid nyo, ganyan. Those are bacterial load. So, ibig sabihin, yung mga bacteria na napipigil niya yung pag-grow ng katawan ng hayop. Why? Because nakukuha nila yung oxygen na supposed to be gagamitin ng katawan ng hayop. Ayun. So, importante talagang maging malinis yung kulungan natin. Farm management para malesen yung mga bakterya hindi makabuild up yan. Asan yan? Pag sinabi ng hindi, walang sakit yung maganda, madami. Malayo ka pa, naamoy mo, ang lansa-lansa, baho na huwag kang maniwala doon. Siguradong maraming sakit yung hayop noon. Di ba may nakikita pa tayong farm na isinas sa baboy? Hinahagis lang yung feed sa sahig. Tapos hihimurin naman ng baboy sa sahig. Alam naman natin na napakadelikado din of course, magkasakit yung hayop. Plus, sa tingin nyo ba, bilang payo lang na payong kaibigan sa ating mga nanonood ngayon, ano ang inyong dapat na sabihin parating sa kanila about that? Well, feed cost din ang pinag-usapan natin. Ever since pinapractice na yun, miski naman may feeder ka Doon na ilalagay. Dumudumi, umihidin yan di ba? So, inihagis na lang. Kasi nga, total lagay ko sa feeder, ilalabas ng baboy, hihigan, hihiyan, kasama-sama na. Baboy nga di ba? Sa akin ganun. Ngayon, wala kang magagawa ko doon, kundi
let yung katawan ng baboy do the job of exterminating and lessen those bacteria and organisms that infect them. How do you do that? Sabi nga natin, pag mabilis lumaki at bumigat ang alaga mong baboy, mataas yung antibodies niyan. Dumada antibodies. Sa loob pa lang ng katawan ng hayop, pinapatay niya ng mga bacteria niyon. And that only happens, hindi naman sa proven namin yun sa Atobion. So, kaya pag dumami nga yung baboy, di ba, hindi naman ganun kabaho, yung lansa, wala. Kasi halos napatay niya na iba. So, kung merong contamination na dun sa mga flooring, hindi mo masyado nalinis o dinakot mo lang, nalagyan mo ng pangin, kinain nila, di makukuha nila yon. But at least yung papatay nilang mga bacterial load na yon, kukunti na lang. Ayun. Kaya yung baboy, they were given a good chance of mas mabilis lumaki, bumigat. Yun. So, yun ang ating parang barometer, taga-sukat na siya mismo, katawan niya ang papatay doon sa bacteria na nakuha niya sa paghimod-himod sa pagkain doon sa sahig. So, kaya na niyang patayin yun kung mataas ang kanyang resistensya. So, kailangan may technology tayo nilalagay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kami po ipapaalam pansamantala. Again, we'd like to inform you na ang Team Atopi po will continue to educate, share, and inspire others. Yes. Bye. See Thank you po. you. Okay, see you. Bye. See you.